Pag-usapan po natin itong ano nga ba ito? Ito ba'y sinadya, gimmick lang ba ito? O talagang naging mapanganib ang kanyang buhay? O nalagay sa balag ng alanganin ang kanyang seguridad? Ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon at personalidad sa ating bansa, si Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, naging controversial at nag-viral yung kanyang parang may hiwa sa kanyang liig. Pakinggan niyo itong report na ito ng thank you sa News 5. Isa ang News 5 sa mga credible na nagbibigay ng mga impormasyon sa taong bayan. Salamat News 5. Tingnan ko itong video na inyo inilabas. Ito yung parang nakakapagduda eh. Nakakapagduda kung ito ba ay totoo o ano bang gustong palabasin dito ni Vice President. Yang leeg. Ayan o. Sugat sa leeg. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ayan o. Sa video po na yan na inilabas, sinubukan daw igurgur pero hindi nagtagumpay. Ano yun? Sino yun? Paano niya nakuha ang sugat at kung sino ang tinutukoy niya na may gawa nito. Nang tanungin ulit siya tungkol dito sa Cagayan de Oro naman kanina, hindi niya po ito diretsyong sinagot. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. O yun o. Mga kapatid, ako Yun, po oh. si Ruska. Sipin mo sinabing siyang lahat? Ano yun? Alam nyo, pasintabi na hindi naman ho sa pagmamagaling. Ang Vice President, elected Vice President ng bansa, mahigpit po ang seguridad na pinagkakaloob dyan ng military, especially ang Presidential Security Group katulad ng First Family na binabantayan 24/7 araw-araw ng ating mga sundalo for security dahil napakahalaga ng kaligtasan nila. Pero ito, Vice President na nagpalabas ng ganyan. So, meron ba talagang totoo na nagtangka sa buhay niya? O siya ba ay nagtangkang magpakamatay sa magitan ng pagdaslas ng lalamunan o ng leeg? Dalawang iso po yan eh. Kung siya ang gumawa nito, meron siyang problema na dinadala. At yun ay dapat malaman ng taong bayan dahil siya ay elected Vice President. Kung may nagtangka naman na siya'y patayin, yan nga, nasugatan sa leeg. Dapat ding malaman dahil siya nga ay Vice President. Inuulit natin, hindi po biro yung posisyon. Kung ito'y isang pangkaraniwang opisyal ng gobyerno, parang wala tayong pakialam at buhay niya yan. Katapos ang sagot niya nang tanungin kung sino hindi na daw kailangan, lahat sila. Parang sino may kagagawa nito? Ang sagot niya, lahat sila. So mayroon bang sariling problema ang ating Vice President? Ano ito? Again, kung ito'y gimmick, hindi magandang gimmick. Kung ito'y totoo, dapat malaman ng taong bayan, dapat sa publiko, ano ang sanhi at sino ang nagtangka sa buhay niya. Kung siya ang gumawa nito, dapat ding malaman bakit niya ginawa. Kasi pangalawang pangulo ng bansa yan. At kung halimbawa ay nagbabalak yan na maging pangulo ng Pilipinas at maging pangulo, mahalaga na yung kanyang sarili pinapangalagaan. Ay kung halimbawa siya ang gumawa niyan, halimbawa lang, hindi yan normal. May something. Ang pinag-uusapan dito yung institusyon, yung opisina, yung posisyon. Hindi ho yung pagkatao lang ng isang Sara Duterte. Naintindihan nyo? Nakuha nyo? Ang punto ko rito. Kasi kung meron talagang gustong pumatay sa kanya at nangitagumpay yun, sabi nga niya, hindi rin nagtagumpay eh. Gusto rin siyang patayin, hindi rin nagtagumpay. Kung sino? Sila daw lahat. O ano, di ba ang gulo no? Ng statement na yon? Ulitin ko lang ha, para maintindihan nyo. Kung may nagtangka sa buhay niya, ng ating pangalawang pangulo, merong responsibilidad na imbestigahan yan. At isa publiko kung sino ang gumawa niyan. Kung yan naman ay sarili niya, ginawa niya, dahil meron siyang problema, kaya nagtangka siyang magpakamatay at laslasin ang lalamunan, dapat ding malaman. Kasi siya hindi pangkaraniwang tao. Kaya kung gimmick ito, totoo ito, dapat pa rin malaman. Kasi diyan nakataya ang matinong kaisipan ng isang tao. Diyan din nakataya
Kung kaya bang bigyan ng proteksyon ng PSG ang isang elected vice president. Kasi kung ibang tao ang gumawa nito, ibig sabihin na kulang ng pagbabantay ang PSG. Di ba? At ulitin ko, kung ito naman ay sarili niya, ginawa niya dahil meron siyang problema, ano yun? Dapat ding malaman yun. Kasi yung buhay niya, itinaya niya. Dahil yung paglaslas, alam mo na napakahaba ng peklat nung naging sugat at parang siya nangayayat niya, siguro nagkasakit. Dahil yan, na-hospital siguro. Dapat malaman yun. Di ba? Kakaiba, ano ha? Ako, hindi po ako nakikialam sa personal na buhay. Ang akin hong pinakikialaman at gusto kong malaman at malaman ng publiko kung kayo lang ay matatalino at alam nyo ang punto na sinasabi ko, may obligasyon siya na iparating sa bayan ano ang problema niya. Sino ang gumawa sa kanya yan. At maglalaman na ito ay kagagawa ng ibang tao, aba, dapat pagpaliwanagin dyan ang PSG kasi sila yung merong obligasyon sa seguridad ng pangalawang Pangulo. 24/7. Dahil pangalawang Pangulo yan ng Pilipinas. So, huwag nating ibaliwala. Parang binaliwala ng iba yan. So, hindi tayo nagmamagaling. Yun lang po ang punto ko ron. Yung kahalagahan ng security ng ipinagkakaloob, responsibilidad ng isang opisyal, sa kung siya ay nasa tamang kaisipan o pag-iisip, nasa tamang lugar ang kanyang kinalagyan, dapat malaman yun. Kahit personal na bagay. Kasi, ulitin ko at ididiin ko, Vice President-elect siya. Hindi siya appointed, hindi siya pangkaraniwang opisyal. Kaya merong obligasyon, merong accountability ang mga taong nakapaligid sa kanya. At may obligasyon ng isang Vice President, sabihin niya at malaman ng tao kung ano ang kanyang problemang pangsarili o problemang pangsiguridad. Okay? Sana nakuha po ninyo. Any comment o reaksyon, maging matalino, kung mamasamain ito ng mga DDS o ng mga kampo nila, aba hindi nila naintindihan ang kahalagahan ng institusyon, ang kahalagahan ng posisyon. Ma-oposisyon man yan o independent o kakampi ng gobyerno, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga dyan, institusyon na pinangahawakang posisyon. Okay? So, malinaw. Abangan po ninyo kung ano po ang mga sana'y dagdagan pa. Tayo nakikisuyo bilang Pilipino. Sana dagdagan ni Vice President Duterte ang paliwanag dito. Huwag sanang gawing biro lang ito. Huwag sanang gawing propaganda lang. Huwag naman sanang ganon. O kung ano man ito. Kasi nga, dapat malaman ng tao ang katotohanan. Dahil hindi biro. Kung ang laslas nito ay sa kamay lang, maaaring aksidente lang. Lalamunan yan eh. Liig yan eh. Isa lang ang liig natin lahat. Pag nilaslas mo yan, o sinaktan niya ng ibang tao, buhay ang nakataya dyan. Yun ang punto natin. Trabaho lang po, walang personalan.